Payday Friday ngayon at kadikit na niyan po ang matinding traffic. Live mula sa Commonwealth Avenue, nauna sa balita si Dave Abuel. Dave, kamusta ang traffic at ang pagpapatupad ng NCAP? Kasabay ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan, nagsisimula ng pumapal ang bilang ng mga motoristang dumaraan dito sa Commonwealth Avenue eastbound o papuntang Fairview ngayong hapon ng Payday Friday. Samantala, as of 3 p.m., umabot sa 647 ang bilang ng mga violator ngayong ikalimang araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kung titingnan ang mga numero, mas mababa ang mga bilang ng violators nitong Martes hanggang Huwebes kung ikukumpara sa unang araw o noong Lunes. Noong unang araw kasi umabot ng higit 1,000 ang mga violator habang nasa 800 hanggang 900 plus noong mga sumunod na araw. Ayon sa MMDA, ibig sabihin niyan ay mas dumarami ang mga motoristang pinipiling sumunod sa batas trapiko. Gayunpaman, may ilang motorista pa rin ang medyo nahihirapan sa pag-adjust sa NCAP tulad ng mga riders sa Commonwealth Avenue. Dagdag na 15 minutes daw sa travel time ang dulot ng siksikan na motorcycle lane. May parte rin ng Commonwealth, partikular sa tapat ng Central Avenue na kailangan lumipat ng lane ng mga nakamotor dahil hindi magkatapat ang mas bagong pinturang motorcycle lane sa lumang linya. Dave, anong sabi ng MMDA tungkol dyan sa malabong marking na iyong nabanggit? Paano raw ang magiging hulihan dyan? Ayon sa MMDA, mas magiging maluwag daw sila sa pagpataw ng penalty kung may problema sa road markings. Nilinaw rin ng MMDA na may pagkakataon na pwedeng mahuli at ma-penalty sa NCAP ang isang motorista gaya ng sunod-sunod na pag-beat ng traffic light. Ayon sa MMDA, kung sunod-sunod itong gagawin ng motorista sa magkakasunod na intersection na sakop ng NCAP, ganun din ang bilang ng kanyang penalty. Okay, Bok, meron bang nahuli na ang MMDA na nagtatakip ng plaka para malusutan yung NCAP na yan? Oo, Bok, isang motorista huling tinakpan ang plaka para makaiwas sa NCAP. Sinuspinde na ng Land Transportation Office ng 90 days ang lisensya nito. Pinadalan din ng ahensya ng SOCOS order ang registered owner nito para matukoy kung siya mismo yung nagtakip sa plaka. Okay, Bok, ano naman ang mga natalakay sa pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA? Sa usapin naman ng planong rebuild at pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA, nagsagawa ngayong hapon ng meeting ang mga opisyal ng gobyerno sa pangungunayan ni Transportation Secretary Vince Dizon kasama ang ilang grupo ng employers at samahan ng mga negosyong maapektuhan ng plano. Gusto kasi nilang malaman ang timeline ng proyekto at para din malatag na nila ang posibleng solusyon para mabawasan ang inaasahang epekto nito, Bok. Okay, kapitang sa payong, bakali pa rin yan. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.